Sa video na to, ipapakita ko sa inyo step by step how to use one of the most powerful tools for Amazon FBA sellers, Helium 10. Sa video na to, dadaanan natin lahat ng tools sa loob ng Helium 10 at yung mga importanteng bagay na kailangan mong malaman bago magsimula. Para masundan nyo yung video na to ng maayos, ang best way is pumunta kayo sa description sa video at i-click yung link para sa Helium 10. Kapag na-click nyo na yung link, mapupunta kayo sa isang page na ganito yung itsura. Pero kung hindi ganito yung lumabas, don't worry, i-click nyo lang yung sign up button. Kapag na-click mo na yung sign up button, mapupunta ka sa page na to. Ito yung pricing page nila. Pag-usapan natin yung mga pricing nila at kung alin sa mga features ang pwedeng kailanganin mo o hindi mo pa kailangan. Depende kung nasan ka na sa FBA journey mo. Unang titignan natin yung Diamond Plan na nasa $299 per month. Pero build annual ito. Kaya makakasave ka ng around 25% kung pipiliin mo yung annual option. Try to keep that in mind. Meron din silang Platinum Plan na nasa $79 per month at yung Starter Plan na nasa $29 a month. Now, para sa video na to, remember na dumadami yung features habang tumataas yung tier. Pero kung gusto talaga nating magkaroon ng access sa maraming features, unfortunately, mukhang hindi sapat yung starter plan para sa lahat ng kailangan natin. Para ma-maximize yung paggamit ng Helium 10, highly recommended ko na kunin nyo yung Platinum offer na nasa $79 a month kapag build annually. Kung pipiliin mo naman yung monthly option, remember na tataas yung presyo, so consider nyo na lang to. Kapag napili mo na kung ano yung plan na gusto mong kunin, click mo lang yung Buy Now button. Pagka-click mo, mapupunta ka sa page kung saan pwede ka nang gumawa ng quick account. Una, lalagay mo yung first name mo, email address, tapos gagawa ka ng short password na gagamitin mo para ma-access yung account mo. Pagkatapos nito, mapupunta ka sa payment option wherein kailangan mo ilagay yung credit card number, expiry date, CVC code, at iba pang personal information. Kapag na-fill out mo na lahat yan, i-click mo lang yung complete payment button. At ayan, officially, nasa loob ka na ng Helium 10. At official member ka na. Now, yung unang gagawin natin is pumunta sa login page. Kapag nasa loob ka na ng Helium 10, magtatanong to ng ilang short questions. Ang unang tanong ay kung alin ang best description para sa'yo. Pwede mong sabihin na isa kang individual seller, ibig sabihin nun, nagbebenta ka ng products independently. Pwede rin na brand na nangangulugang nag-scale ka ng isang established product line or agency kung saan nagsiserve ka ng multiple client or brands gamit ang specialized services. Now, para sa video na to, karamihan sa inyo ay individual seller din siguro. Kaya pipili natin yung option na yun. Tapos, click natin yung next button. At mapupunta tayo sa page kung saan tatanungin tayo kung ano yung mga goals natin. Pwede nating piliin kung gusto nating maghanap ng mga products na ibebenta, mag-launch ng bagong product, mag-optimize ng business performance, or iba pang options. Piliin lang natin kung naghanap tayo ng prime products to sell. Tapos, click natin yung X button. Mapupunta tayo sa page naman kung saan pwede nating i-connect yung seller center natin na nasa loob ng Amazon FBA. Hindi naman natin kailangan gawin to ngayon. Pero para sa video na to, i-skip ko muna. Kapag nasa page na tayo, tatanungin nito kung ano yung approximate gross annual revenue ng business natin. Karamihan siguro sa inyo ay nasa $100,000 or less category. Tapos, i-click natin yung next button. Mapupunta tayo sa page wherein pwede tayong pumili kung saan natin gusto mag-start. Pwede tayong pumunta sa Learning Hub, mag-install ng Chrome extension, or i-check ang ilan sa kanilang tools. Pili natin yung unang tool nila dito, yung Cerebro. Ang Cerebro ay isa sa pinaka-useful nilang tools. Basically, isa tong Amazon ASIN locator na tumutulong para malaman natin kung anong keywords ang ginagamit ng mga competitors natin. Meron din silang option para i-enable ang multi-factor authentication. Pero mamaya na natin gawin yan. As you can see, ganito yung itsura sa loob ng Helium 10. Sobrang dali lang intindihin at gamitin ang dashboard nila. Pwede na tayo magsimula gamit ang Cerebro training module. Pero for now, maghanap muna tayo ng madaling keywords na pwede nating i-look up. Ang una natin gagawin is pumunta sa Amazon at maghanap ng mga products na gusto nating kuhanan ng keywords. For example, maghanap tayo ng water bottles. At ganun lang. Dapat may ilang results na magpa-pop up dito. Next step is mag-click tayo ng kahit alin sa mga to. Piliin natin yung Owala water bottle. Quick tip, magtatagal lang ng konti habang naglo-load pero kapag natapos na, meron na tayong full access sa lahat ng information na pwedeng kailanganin tungkol sa Amazon listing na to. Makita nyo dito lahat ng kailangan from sa total amount of keywords, organic at paid keywords, total search volume, average search volume, at mga keyword phrases na related dito na pwede nating simulang pag-aralan. As you can see, talagang walang tinatago pagdating sa overall data. Lahat ng gusto mong malaman tungkol sa specific keywords, performance nila, search volume, at iba pang mahalagang information, may kita mo dito. Ganyan lang talaga kasimple gamitin ng Cerebro. Again, kopyahin mo lang yung ASIN, i-paste doon, at pwede mo nang magamit agad. Tingnan naman natin yung mga ibang tools na meron sila, lalo na pagdating sa keywords. Pwede tayong pumunta sa tool na Frankenstein. Interesting ang Frankenstein kasi isa tong keyword processor wherein pwede nating i-enter ang mga specific keywords na meron tayo. Tatanggalin nito yung mga duplicate keywords, i-convert sa lowercase at sisiguraduhin properly formatted ang lahat. Sobrang helpful ng tool na to, lalo na kung may libo-libo kang keywords na kailangan isa-isahin. Talagang mapapadali yung buong process. Kung titignan natin yung iba pa nilang tools, meron din silang black box. Kung isa kang brand new Amazon FBA seller, ito yung isa sa mga make or break tools na pwedeng makatulong sa'yo para makahanap ng unang winning product mo. Basically, ang purpose ng tool na to ay maghanap ng product na pwede mong ibenta by evaluating products, keywords, and competitors. As you can see, kailangan mo lang sagutin ng mga tanong para makahanap ng product. Yung unang step na pwede natin gawin ay sabihin, I want to sell a product that is
advertise in the United States Amazon Marketplace for. Tapos magbibigay to ng maraming categories na pwede nating pagpilian. Kunwari, piliin natin yung handmade products. Tapos, kailangan nitong malaman ang improvement range. Pwede natin piliin kung a little, some, or a lot of improvement. Piliin natin yung a little improvement na may medium competition. Pwede rin nating sabihin, I want to sell my product for, at kahit anong presyo pwede nating ilagay dyan. Kunwari, ilalagay natin from $30 to $100 na may monthly revenue na nasa $1,000 to $10,000. Pagtapos, click natin search. Kapag na-click mo na yung search button, lalabas yung napakaraming results para sa handmade products na pwede mong simulang ibenta sa Amazon agad. Pinakamaganda dito, maraming filters ang ginagamit para mahanap yung mga products na to. Ibig sabihin, highly vetted at may high potential na maging profitable. Sobrang importante nito. May kita mo, pwede akong mag-scroll pababa para makita lahat ng important metrics na pwede mong kailanganin. Nakita natin sa category, BSR, price, monthly sales, monthly revenue, reviews, sellers, at iba pang mahalagang details na pwede nating malaman sa program na to. Lahat ng to simpleng paglagay lang ng preferences natin sa black box. Kapag tinignan natin yung ibang tools na pwedeng gamitin, isa sa important tools ay ang Scribbles. Ang Scribbles ay isa pang keyword tool na pwede nating simulang gamitin. At sobrang handy nito para makagawa ng super high converting listings. Hindi ako nagbibiro kapag sinabi kong literal na kaya nitong i-design ang listing mo para sa'yo. Gumagawa to ng product descriptions, mas maraming keywords, at specific na benefits at features na pwede mong i-implement sa listing mo para mas madalas at mas madaling mabenta yung produkto mo. Yung tool na to sobrang useful at napakadaling gamitin. Kapag natapos na tayo dito, pwede na nating i-check yung iba pang tools tulad ng listing analyzer. Sobrang helpful nito kung gusto mong bumalik sa Amazon. Kunin yung isa sa mga links na meron ka at i-paste to diretso o kaya kahit ASIN. Kapag na-paste mo na yan, i-analyze ng tool ang listing at bibigyan ka ng specific rankings, scores, at sasabihin kung ito ba ang type ng niche na gusto mong i-pursue. Just to give you a quick example, ipapaste ko ang ASIN dito at i-click yung run analysis. As you can see, fetching data 0%. Maghintay lang tayo saglit habang naglo-load. Pero bibigyan tayo nito ng overall profits at iba pang metrics sa business na to. Makita nyo para sa specific product na to, kahapon lang naka-generate sila ng mahigit $43,000 in revenue. Nung nakarang araw, nasa $87,000 naman. At tuloy-tuloy pa. Sa nakalipas na 7 araw lang, nakaabot na sila ng mahigit $300,000 sa revenue. Guys, sobrang incredible talaga. Ibig sabihin na to, yung product na to ay nagsisimulang makakuha ng maraming traction at may potential na maging isang successful product category na pwede nating i-target. Like other tools and modules, kung gusto mong matutunan kung paano to gamitin ng maayos, pwede kang pumunta sa top menu at i-click ang Listing Analyzer Training. Dito matututunan mo ng mas detalyado kung paano i-analyze ang trainings at listings mo. Meron ding Listing Quality Score. Para sa specific listing na to, nakakuha tayo ng 8.2 na sobrang ganda. May kita rin natin ang units, kung ilan ang naibenta nila araw-araw na sobrang helpful naman. Syempre, nandyan din ang sales, ang category at subcategory BSR. At pwede rin natin i-compare ang key metrics ng iba't ibang ASIN kung maglalagay tayo ng multiple ASINs dito. Now, kung babalik tayo sa tools, karamihan sa mga to ay madaling gamitin. Meron din silang learning tools tulad ng Freedom Ticket, Learning Hub, Exit Ticket, Pro Training, at iba pang tools na pwedeng makatulong sa atin para matutunan kung paano magpatakbo ng isang successful na Amazon FBA business. At syempre, last but not the least, isa to sa pinaka-useful na tools dito, ang Magnet. Ito ang pinakamadaling paraan para mag-brainstorm ng bagong keywords. Kailangan lang natin gawin ay maglagay ng isang broad at madaling intindihin na phrase tulad ng Apple. Tapos, i-click yung Get Keywords button. Maglo-load saglit to, tapos mapapakita to ng maraming iba't ibang keywords na related dito. Kasama na ang long tail keywords na makakatulong para mas madalas tayong makapag-convert. At sa pangkalahatan, magbibigay to ng isang massive library of keywords na pwede mong pagpilian. At ganun lang, makikita mo ngayon na meron tayong tons of keywords na pwede nating i-target at simulang gamitin para sa marketing natin. Makikita mo na may iba't ibang klaseng keywords dito. Mula sa shorter keywords hanggang sa long tail keywords. Basically, binibigay nila lahat ng kailangan mo. At ayan na, halos lahat ng tools na pwede mo agad gamitin sa Helium 10 ngayon. Sana nakatulong tong video na to para mas madaling maintindihan kung paano gamitin ang Helium 10. Ilagay nyo lang sa comment sa baba kung meron kayong mga questions. Kung meron kayong sariling tips sa paggamit ng Helium 10, i-comment nyo rin para ma-share sa iba. Huwag kalimutan i-hit ang like button and subscribe for more content like this. Excited na ako makita kayo sa next one.